Purihin ng Diyos. Magandang umaga po sa bawat isa. Muli kayo po ay aking inaanyayahan sa ating pakikinig at pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Marami pong salamat. Mabuhay po kayo. Ngayon pong sandali, nais kong mangusap sa paksang ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay hindi lamang mabuti. Ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng katapatan at ng kahabagan. Siya ay makapangyarihang Diyos. Ngayon sandali, nais ko pong magtanong sa bawat isa. Naniniwala ka ba na ang Diyos ay makapangyarihan? Naniniwala ka ba na walang imposible sa Diyos at lahat ay kaya niyang gawin? Sinabi ng aklat ng Propeta Jeremias, Kabanatang 32, talatang 17, mula sa salita ng Diyos. O Panginoong Diyos, winika ng Propeta Jeremias, nilikha ninyo ang langit at lupa sa pamagitan ng kapangyarihan ninyo. Walang anumang bagay na hindi nyo po magagawa. Sinabi ng propetang ito na ang Panginoon, ang Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Na nilikha niya ang langit at lupa sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. At walang anumang bagay na hindi niya magagawa. Sa ibang salita, walang imposible sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Muli, winika niya sa talatang 27 ng Kabanatang 32 ng aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi ng Diyos, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. Mayroon bang bagay na hindi ko magagawa? Mayroon bang bagay na imposible sa Diyos? Wala po. Lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. Bakit po? Sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. At ito po ay maaari nating panghawakan na tayo po'y magtiwala sa Diyos sa panahong ito ng kagipitan, sa panahon ng kakulangan, sa panahon ng paghihirap. Mayroong Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. At ang Diyos na yan ay makapangyarihan. Siya yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Siya yung Diyos na ating tinatawagan. Lahat ng bagay ay kaya niyang gawin sapagkat siya ay makapangyarihan. Ang Diyos ay makapangyarihan at walang imposible sa Kanya. Ngunit, paano ipinapakita ng Diyos ang Kanyang makapangyarihang pagkilos sa atin? Alam po ninyo, ang aklat ng mga awit, Kabanatang 139, ay nagpapahayag kung paano ipinapakita ng Diyos ang Kanyang makapangyarihang pagkilos. Una po, nais kong sabihin sa inyo, alam ng Diyos ang lahat sa ating buhay. Kaibigan, kapatid, alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa iyong buhay. Alam ng Diyos ang iyong kinakaharap. Alam ng Diyos ang iyong pagsubok. Alam ng Diyos ang iyong problema. Sa wikang Ingles, God is omniscient. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay tungkol sa atin, tungkol sa lahat ng tao, at tungkol sa mga nangyayari sa atin. Sinabi ng aklat ng mga awit o Salmo 139, talatang 1 hanggang 4 mula sa salita ng Diyos. Winika ni Haring David, Panginoon, sinisiyasat niyo ako, kilalang kilala ninyo ako. Kilalang kilala ng Diyos si Haring David. At hindi lamang siya. Lahat ng tao ay sinisiyasat ng Diyos at kilalang kilala ng Diyos ang lahat. Winika niya sa talatang 2, nalalaman ninyo kung ako ay nakaupo o nakatayo. Kahit na ako ay nasa malayo, nalalaman ninyo ang lahat ng aking iniisip. Nakikita niyo ako habang ako'y nagpapahinga o nagtatrabaho. Ang lahat ng ginagawa ko ay nalalaman ninyo. Sinabi niya sa talatang 4, Panginoon, hindi pa man ako nagsasalita ay alam niyo na ang aking sasabihin. Sa makatwid lahat ng bagay na nangyayari sa atin,
Lahat ng bagay na iyong kinakaharap, alam ng Diyos. Nakikita ng Diyos. Batid ng Diyos ang nangyayari sa bawat tao. Alam ng Diyos ang pag-iyak mo sa gabi. Alam ng Diyos ang iyong pag-aalala. Kaya nga ang banal na kasulatan ay nagbibigay po sa atin ng pag-asa. Na dahil alam ng Diyos ang lahat ng bagay sa ating buhay, maaari tayong tumawag sa Kanya. Maaari nating ipaalam sa Kanya. Bagamat alam niya ang nangyayari sa atin, kinakailangan po pa rin nating sabihin at ipahayag sa Panginoon. Sapagkat alam ng Diyos ang nangyayari sa iyo. Winika ng aklat ni Job, kabanatang 34, talatang 21. Ang kanyang mga mata ay nasa lakad ng tao, at nakikita niya ang lahat ng mga hakbang nito. Ang mga mata ng Diyos ay nakamasid sa lahat ng mga tao. Alam niyang ginagawa, sinasabi, at iniisip ng tao. At ito ay maliwanag na kapahayagan po sa atin. Na dahil alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa tao, hindi po tayo dapat matakot. Hindi po tayo dapat mangamba. Hindi po tayo dapat na mabahala. Maliban na lang kung tayo po ay gumagawa ng bagay o ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Sapagkat winika ng talatang 22 ng aklat ni Job, kabanatang 34, walang dilim ni malalim na kadiliman na mapagtataguan ng mga gumagawa ng masama o ng kasamaan. Kaibigan, kapatid, ito po yung aking panawagan sa bawat isa. Nais ng Diyos na tugunin ang ating pangangailangan sapagkat alam niya ang nagaganap sa iyo. Alam niya ang nangyayari sa atin. Alam ng Diyos. Wala tayong may tatago, wala tayong may lilihim. Kaya ito po yung panahon na dapat po tayong lalong magpatuloy na naglilingkod sa Diyos. Maging totoo at tapat sa Diyos. Dahil wala po tayong maitatago at maililihim sa Kanya. Sinabi sa ibang salin ng Job, kabanatang 34, talatang 21 hanggang 22. Binabantayan ng Diyos ang lahat ng ginagawa ng tao. Alam ng Diyos ang gawain ng tao, mabuti o masama. Nakabantay ang Diyos. Nakamasid ang Diyos. Nakatingin ang Diyos. Kaya po mga kapatid, mga kaibigan, magtiwala po tayo sa Diyos. Umasa po tayo sa Diyos. Bagamat nakikita niya ang ating mga pangailangan, bagamat nakikita ng Diyos ang ating kagipitan, ang mga kinakaharap nating problema, lalo po tayo maging totoo at tapat sa Kanya at magtiwala sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Yan po yung una. Alam ng Diyos lahat ng nangyayari sa buhay ng tao. Kaya wala po tayong dapat na ikabahala. Saan ka man naroroon, ano man ang ginagawa mo, ano man ang kinakaharap mo, mayroong Diyos na nagmamasid sa iyo. Mayroong Diyos na mabuti. Tapat na Diyos at mahabagin na Diyos. Na ang nais niya lamang po sa atin, maglingkod po tayo sa Kanya. Maging totoo po tayo sa Kanya. Pangalawa po, na ipinapakita ng Diyos ang Kanyang makapangyarihang pagkilos sa tao. Ang Diyos ay lagi nating kasama at nakasubaybay sa atin. Winika po ng Salmo o mga awit 139, talatang 5 hanggang 12. Mula sa salita ng Diyos. Sinabi po rito, lagi ko kayong kasama. Sinabi ni David sa Diyos, sabi niya, lagi ko kayong kasama at kinakalingan niyo ako sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Kung ito po ay ginagawa ng Diyos,
kay David. Ganon din po, ito po ay ginagawa ng Diyos sa lahat ng mga tao na nagtitiwala at umaasa sa Kanya. Kaya sabi niya, ulitin ko po, lagi ko kayong kasama at kinakalingan niyo ako sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Kaya wala po tayong dapat na ikabahala. Kung tayo po ay mamumuhay na matuwid, namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, wala po tayong dapat na ikabahala. Matakot po tayo kapag tayo po'y gumagawa ng masama. Sapagkat walang kasamaan na makapagtatago sa paningin ng Diyos. Lahat yan ay darating sa panahon ng pagbibigay sulit sa Kanya. Winika ng talatang 6 ang ganito, ang pagkakilala niyo sa akin ay tunay na kahanga-hanga. Hindi ko kayang unawain. Talatang 7, paano ba ako makakaiwas sa inyong espiritu? Saan ba ako makakapunta na wala kayo? Kung pupunta ako sa langit, nandoon kayo. Kung pupunta ako sa lugar ng mga patay, nandun din kayo. At kung pumunta man ako sa silangan o tumira sa pinakamalayong lugar sa kanluran, kayo ay naroon din upang ako inyong patnubayan at tulungan. Purihin ng Diyos. Kaya po, hindi lamang lahat ng bagay ay alam ng Diyos sa ating buhay, kundi ang Diyos ay sumusubaybay, pumapatnubay sa mga taong nagtitiwala at umaasa sa Kanya. Ang Kanyang pagkalinga, ang Kanyang pagmamalasakit ay naroroon sa kanila. Kaya wala po tayong dapat na ikabahala. Tanggalin po natin ang pagkabalisa sa buhay natin. Tanggalin po natin ang ating mga agam-agam o mga pagkabagabag. Sapagkat ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay. Alam niya ang nangyayari sa atin. Alam niya kung ano ang nagaganap sa iyo. Ang nais niya lang, magtiwala ka at umasa sa Kanya. Hindi Kanya pababayaan. Kaya sinabi rito ni David sa talatang 10, kayo po ay naroon kahit saan ako upang ako'y inyong patnubayan at tulungan. Kaya ang patnubay ng Diyos ay sa mga taong umaasa at nagtitiwala sa Kanya. Talatang 11, maaring mapakiusapan ko ang dilim na itago ako o ang liwanag sa paligid ko na maging gabi. Kaya lang, wika niya, kahit ang kadiliman ay hindi madilim sa inyo, Panginoon, at ang gabi ay parang araw. Dahil para sa inyo, pareho lang ang dilim at ang liwanag. Ibig sabihin, nakikita ng Diyos at alam ng Diyos ang kalagayan ng tao sa gabi man o sa kaliwanagan man. Kaya totoo po yung sinabi ni Propeta Jeremias, winika ng banal na kasulatan. Ako ay Diyos na nasa lahat ng lugar. Sa mga tuwid, ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Nasa lahat siya ng lugar. Nakikita ng Diyos ang nangyayari. Alam ng Diyos ang bawat nagaganap kahit na sa liblib na lugar o mga nakatagong lugar. Marahil magtatanong ka, kung alam ng Diyos at nakikita ng Diyos, bakit hindi siya gumagalaw? Bakit hindi siya kumikilos sa ibang mga tao? Ibigan, kapatid, kaya mo naririnig ang salita ng Diyos ay upang ipaalala sa iyo na ang Diyos ay gumagalaw lamang at kumikilos sa mga taong binibigyan siya ng pagkakataon na makakilos sa kanilang buhay. Gaya ko po noon, kung hindi ko binigyan ng pagkakataon ng Diyos na makakilos sa aking buhay, hindi magkakaroon ng pagbabago ang aking buhay. Hindi magkakaroon ng kapayapaan ang aking buhay. Hindi ko mararanasan ng kaligtasan. Kaya kahit na po, ang Panginoon ay nasa lahat ng dako, nasa lahat ng lugar, hindi siya kumikilos. Depende sa mga taong nais siyang pakilusin o paggalawin sa kanilang buhay. Sapagkat ang Diyos ay Maginoo.
Hindi niya tayo pupwersahin. Hindi niya po tayo hahawakan para o kontrolin para makakilos siya sa ating buhay. Hindi po. Nais niyang malaya siyang makakilos sa ating buhay. At sinabi sa talatang 24 ng kabanatang 23 ng aklat ng Propeta Jeremias, walang sino mang makapagtatago sa akin kahit saan mang lihim na lugar na hindi ko nakikita. Hindi niyo ba alam na ako'y nasa langit, nasa lupa, at kahit saan? Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Kaya wala pong tao na makapagtatago sa Kanya na gumagawa ng lihim o ng kasamaan. At sa atin po na mga nakakakilala at naglilingkod sa Panginoon, ito po ang atin pong katunayan na maaari po nating panghawakan na ang Diyos, alam niya ang lahat ng nangyayari sa atin at ang Diyos ay kumakalinga sa atin dahil kasama natin siya. Sa wikang Ingles, God is omnipresent. Kasama natin siya. Kaya kung ano man yung kinakaharap mo ngayon, ano man yung problema mo, huwag ka matakot. Hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya iwanan. Purihin ang Diyos. Paano pa ipinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa atin? Pangatlo po, ipinapakita ng Diyos na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa wikang Ingles, God is omnipotent, all-powerful, makapangyarihan, pinakamakapangyarihan sa lahat ng makapangyarihan. Kung meron man pong makapangyarihan, masigit na makapangyarihan ang Diyos sa kanila. Sinabi sa Salmo 100 o mga awit 139, talatang 13, mula sa salita ng Diyos. Sinabi ni David, kilala niyo ako dahil kayo ang lumikha sa akin. Kayo ang humugis sa akin sa sinapupunan ng aking ina. Kayo po ang lumikha sa akin. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang lumikha sa atin. Gaya po ng sinabi ni David, kilala niyo ako. Kayo po ang lumikha sa akin. Kayo po ang gumawa sa akin. At sinabi niya sa talatang 14, pinupuri ko kayo dahil sa kahanga-hanga ang pagkalikha ninyo sa akin. Purihin ng Diyos. Kahanga-hanga ang paglikha ng Diyos sa bawat tao. Wala ni isa mang tao na magkatulad. Wala ni isa mang tao na pareho ang hinlalaki o yung kanyang thumb mark. Ang bawat isang tao ay magkakaiba. At kahanga-hanga ang pagkalikha ng Diyos sa bawat tao. Kaya meron pong Diyos na makapangyarihan sa lahat. At siya po ang Diyos na lumikha sa atin. At sinabi niya, nalalaman ko na ang inyong mga gawa ay tunay na kahanga-hanga. Napakaganda, napakagaling at kahanga-hanga ang mga gawa ng Diyos. Talatang 15, nakita niyo ang aking mga buto nang ako'y lihim na hugisin sa loob ng sinapupunan ng aking ina. Talatang 16, nakita niyo na ako, hindi pa man ako isinisilang. Ang itinakdang mga araw na ako'y mabubuhay ay nakasulat na sa aklat ninyo bago pa man mangyari. Kaya po ang bawat tao, mga kaibigan, mga kapatid, nakatakda ang kanyang kapanganakan, nakatakda kung hanggang kailan ang buhay niya.
Nakatakda kung kailan magtatapos ang kanyang buhay. At nakatala ang lahat ng ginagawa ng bawat tao. Dahil alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari at ginagawa ng tao. Ang Diyos nakatingin, nakasubaybay sa atin. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay nagpapaalala sa atin na mayroong lumikha sa atin, na mayroong lumikha ng lahat ng mga bagay. Sinabi sa talatang 17 hanggang 18 ng mga awit 137. O Diyos, hindi ko lubos na maintindihan ang mga iniisip ninyo. Ito'y tunay na napakarami. Kung bibilangin ko ito, mas marami pa kaysa sa buhangin. Sa aking paggising, ako ay nasa inyo pa rin. Kahanga ang Diyos. Makapangyarihan ang Diyos. Kaya sabi ni David, hindi ko lubos na maintindihan ang mga pag-iisip nyo sa akin. Ang mga plano nyo po sa akin. Tandaan po natin mga kaibigan, mga kapatid. Ang mga iniisip ng Diyos, ang mga plano ng Diyos sa bawat tao, sa bawat isa, ay napakaganda. Napakagaling na mga plano at layunin ng Diyos. Na ang nais lamang ng Diyos ay manatili tayo doon sa kanyang plano, sa kanyang kalooban. Kaya ito po ang mabuting balita na akin pong ipinapahayag sa inyo. Una po, alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa atin. Nakatingin ng Diyos at nakasubaybay sa atin sapagkat siya ay kasama natin. At ipinapakita rito na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Natandaan ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang paglikha sa atin, ang kanyang pag-aalala sa atin, ang kanyang pagmamahal sa atin, ang kanyang pag-aaruga at pagmamahal at pagmamalasakit po sa atin. Kaya sabi niya, sa aking paggising, ako'y nasa inyo pa rin. Sa ibang salita, hindi po ako lalayo sa inyo. Kaya po, kahit anong mangyari, kahit anong pagsubok, kahit anong problema, sa Diyos pa rin tayo. Amen? Purihin ng Panginoon. Manatili tayo sa Kanya. Sinabi po ng aklat ni Propeta Isaias, Kabanatang 40, talatang 25. Sinabi ng banal na Diyos, kanino ninyo ako ihahalin tulad? Mayroon bang katulad ko? Tumingin kayo sa langit. Sino kaya ang lumikha sa mga bituing iyon? Ang Diyos ang lumikha niyan. Inilabas niya isa-isa ang mga iyon habang tinatawag niya ang kanilang pangalan. Kung ang Diyos lumikha sa atin, dahil siya'y makapangyarihan, at kilala niya po tayo, at alam niya ang nangyayari sa atin, lalo tigit, siya ang lumikha ng mundo. Siya ang lumikha ng mga bituin at bawat isang bituin ay may kanya-kanyang pangalan. Ilang bilyon ang mga bituin sa kalawakan. At alam ng Diyos ang pangalan ng bawat isang bituin. Sapagkat siya ang nagpangalan sa kanila. Bago pa man madiskubre, matuklasan, ang isang bituin, may pangalan na iyon. Dahil merong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na lumikha ng lahat ng bagay. At hindi po natin maihahalin tulad ang Diyos sa mga bagay ng mundong ito. Bakit po? Kasi wala po siyang katulad. Makapangyarihan siya. Siya po ang ating pag-asa. Siya po ang ating pong maaring pagkatiwalaan ng ating buong buhay. Kaya nga sinabi sa talatang 27, kayong mga mamamayan ng Israel na lahi ni Jacob, bakit kayo nagrereklamo na ang inyong mga panukala at mga karapatan ay binaliwala ng Diyos? Bakit kayo nagrereklamo na para bang ang Diyos walang pakialam sa inyo? Ito po yung sinasabi ng Diyos sa kanila at maging sa atin, na walang nakalilingid sa kaalaman ng Diyos.
Hindi po natin pwedeng sabihin sa Diyos na ang Diyos walang pakialam sa akin eh. Ang Diyos binabaliwala kami. Sa kabila ng nangyayaring ito, ng pandemya, sa kabila ng kagipitan, bakit napakalayo ng Diyos? Bakit para bang walang Diyos sa nangyayaring ito sa buhay natin? Hindi po. May Diyos. Hindi lamang siya makakilos dahil maginoo ang Diyos at nirerespeto niya ang tao. Gumagalaw ang Diyos sa mga taong binibigyan siya ng pagkakataon na makagalaw o makakilos sa kanilang buhay. Sinabi po ng talatang 28 ang ganito, hindi nyo ba alam o hindi nyo ba narinig na ang Panginoon ay walang hanggang Diyos na lumikha ng buong mundo? Purihin ang Diyos. Ulitin ko po. Hindi nyo ba alam o hindi nyo ba narinig na ang Panginoon ay walang hanggang Diyos na lumikha ng buong mundo? Siya ang walang hanggang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang lumikha sa buong mundo. Siya ang lumikha sa bawat isang tao. Hindi siya napapagod o nanghihina. At walang nakakaarok ng kanyang isipan o ng kanyang isip. Ang pag-iisip ng Diyos ay mas mataas kaysa sa pag-iisip ng tao. Walang nakakaarok, walang nakakaalam ng isip ng Diyos. Talatang 29. Pinalalakas niya ang mga nanghihina. Purihin ang Diyos at ang mga napapagod. Kung nakakaranas ka ng panghihina, kung nakakaranas ka na para bang napapagod ka na, mayroong Diyos na nakakakita at nakakaalam ng nangyayari sa iyo. Mayroong Diyos na nakatingin sa iyo at nakasubaybay sa iyo. Mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat na kaya kanyang palakasin, patatagin. Sinabi sa talatang 30 hanggang 31, napakaganda po. Kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanlulupaypay, at nabubuwal, ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Purihin ang Diyos. Kaya ito po ang mabuting balita. Ito po ang pag-asa natin. Na ang Diyos hindi nagpapabaya. Bagamat minsan, iniisip at inaakala ng maraming tao na para bang napakalayo ng Diyos. Hindi po. Ipinapakita ng Diyos sa mga talatang ito ng banal na kasulatan na alam ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa buhay ng tao. Lahat ng nangyayari sa buhay ng tao. Alam ng Diyos. Alam ng Diyos ang kagipitan ng iyong buhay. Alam ng Diyos ang iyong panghihina. Alam ng Diyos ang iyong panlulupaypay. Nakatingin at nakasubaybay siya sa iyo. Makapangyarihan ng Diyos. Kaya nga na sinasabi ng banal na kasulatan, ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Kaibigan, kapatid, ito yung panahon na lalo tayo magtiwala sa Diyos. Bakit po? Sapagkat ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay matapat sa atin. Ang Diyos ay mahabagin sa atin. At ang Diyos ay makapangyarihan na handang tumugon sa lahat ng ating mga pangangailangan. Sa lahat ng iyong mga pangangailangan. Nakahandang kumilos, nakahandang tumugon ang Diyos sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Ulitin ko po, ang talatang 31 ng aklat ng propeta Isaias, kabanatang 40. Ngunit, ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila, hindi sila mapapagod. Lumakad man sila, hindi sila manghihina. Kaibigan, kapatid, ang kalakasan po natin ay ang Diyos.
Ang kagandahan po ng buhay natin ay nasa Diyos. Ang kabutihan po ng buhay natin ay nasa Diyos. Ang kapayapaan ng buhay natin ay nasa Diyos. Ang kasaganaan ng buhay natin ay nasa Diyos. Ito yung panahon na lalo po tayong magtiwala sa Kanya. Ipinapakita ng Diyos ang Kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng Kanyang kaalaman sa lahat ng pangangailangan ng tao. Sa pamamagitan, pangalawa, ng Kanyang pagtingin at pagsubaybay sa bawat tao. Pangatlo, pinapakita niya ang Kanyang kapangyarihan sa Kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin ang Diyos. Alam ng Diyos ang lahat sa ating buhay. Siya'y laging nakasubaybay. At ang Diyos ay makapangyarihan na handang tumugon sa lahat ng ating pangangailangan. Isang araw po, tayong lahat ay haharap sa Kanya. Isang araw po, tayong lahat, kaibigan, ay magbibigay sulit sa Kanya. Sinabi po sa aklat ng Hebreo, kabanatang 4, talatang 13, mula sa salita ng Diyos, walang anumang nilikha ang makakapagkubli ng Kanyang mga gawa sa paningin ng Diyos. Ang lahat ay lantad at hayag sa Kanyang mga mata, at tayo ay magbibigay sulit sa Kanya. Lahat po tayo magbibigay sulit sa Kanya. Lahat po tayo haharap sa Kanya. Kaya po, balikan natin yung ating teksto. Sa mga awit 139, talatang 23 hanggang 24. Sa kabila na alam ni David na lahat ng bagay sa kanyang buhay ay alam ng Diyos, sa kabila na ang Diyos nakatingin at nakasubaybay sa kanya, at hindi lang sa kanya, ganun din po sa atin. Sa kabila na alam niya na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, alam niya, isang araw, haharap tayo sa Diyos. Kaya winika niya po ang ganitong mga salita na dapat pong maging panawagan po sa bawat isa sa atin. Mga awit 139, talatang 23 hanggang 24. Winika niya, siyasatin mo ako, O Diyos. Alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako. At alamin mo ang pag-iisip ko. At tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin. At patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Kaibigan, nais kong manawagan sa iyo. May daang walang hanggan. May buhay na walang hanggan. Ipinaalam ko po sa inyo na ang Diyos ay makapangyarihan. Alam niya ang buhay mo. Nakatingin siya sa iyo at nakasubaybay. Makapangyarihan siya. Wala tayong may tatago sa Kanya. Ngayon po yung sandali na katulad ni David, ihayag po natin sa Diyos ang ating puso. Sabihin natin sa Kanya, siyasatin mo ako. Alamin mo ang aking pag-iisip. Tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin, kung mayroon mang kasamaan sa akin. Patnubayan mo ako. Sa ibang salita, sinasabi niya, tanggalin mo sa akin ang kasamaan upang mapatnubayan mo ako sa mga daan o sa daang walang hanggan, sa buhay na walang hanggan. Kaibigan, hindi makakakilos ang Diyos sa iyong buhay kung mayroong kasalanan at kasamaan sa ating puso. Pagsisihan natin. Hayaan natin ang Diyos kumilos sa ating buhay. Dahil alam ng Diyos ang nangyayari sa atin.
Hayaan natin ang Diyos ang siyang magbigay po sa atin ng kagaanan ng buhay. Natanggalin ang kasamaan o ang kasalanan sa ating buhay dahil ang kasalanan, kasamaan ang nagpapabigat sa ating buhay. Hindi kumikilos ang Diyos sa buhay ng isang tao na nananaig sa kanyang puso ang kasalanan. Kung nais mong gumalaw ang Diyos, kumilos ang Diyos sa iyong buhay, pagsisihan mo ang kasalanan. Talikuran mo ang mga kasalanan sa iyong buhay. Kung nais mo yan, sumunod ka sa akin sa maikling panalangin ito. Ako po ay nananawagan sa mga taong nakikinig sa akin, sa mga kaibigan na naaabot ng tinig na ito. Alam mo sa iyong sarili, hindi ka matuwid sa harapan ng Diyos. At nais mo ang Diyos gumalaw at kumilos sa iyong buhay. Nais mong maranasan ang makapangyarihang galaw ng Diyos sa iyong buhay. Sumunod ka sa akin sa panalangin na ito. At nais kong sabihin sa iyo, ang kapahayagan at kaganapan ng kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay ay ang Panginoong Hesukristo. Winika ng unang Korinto, kabanatang 1, talatang 24. Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Hayaan mong si Hesukristo ay maghari sa iyong puso. Sumunod ka sa akin sa panalangin nito. Hayaan natin siyang maghari sa ating buhay. Sabihin natin, Panginoong Hesukristo, sumasampalataya ako sa iyo. Naniniwala ako na ikaw po ay namatay sa krus para sa akin at para ako mapatawad sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Salamat po sa iyong dugo na tumagas doon sa krus para sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Linisin mo ang aking puso, linisin mo ang aking isipan, linisin mo po ang aking buhay. Maghari ka sa akin. Patnubayan mo po ako sa daang walang hanggan. Ipagkaloob mo po sa akin ang buhay na walang hanggan sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Kung ikaw ay nanalangin sa panalangin na yan, kaibigan, ang Diyos gagalaw sa iyong buhay. Dahil ang Diyos ay kumikilos at gumagalaw sa mga taong nagsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Purihin ang Panginoon. Ngayon sandali, nais ko pong manawagan sa mga anak ng Diyos, sa mga Kristiyano. Alam po natin na si Hesukristo ang kapangyarihan ng Diyos, ang karunungan ng Diyos. Siya yung kapahayagan at kaganapan ng kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Kapatid, maglingkod po tayo ng totoo sa Kanya. Maging totoo at tapat po tayo sa Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay sa buhay. Sa Diyos na nakatingin at nakasubaybay po sa atin. Sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sinabi po sa Aklat ng Mga Awit, 147, talatang 5 hanggang 6, ang ganitong mga salita. Dakila ang ating Panginoon at sa kapangyarihan ay sagana. Purihin ang Diyos. Ulitin ko po. Dakila ang ating Panginoon at sa kapangyarihan ay sagana. Sagana ang Diyos sa kapangyarihan. Kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay sa iyong buhay, sa ating buhay. Higit pa sa iyong iniisip at inaakala. Higit pa sa iyong hinihingi, kayang gawin ng Diyos. Walang imposible sa Diyos. Hindi masukat ang kanyang unawa. Talatang 6, inaalalayan ng Panginoon ang nahihirapan. Ngunit kanyang inilulugbog sa lupa ang masama. Alam po natin mga kapatid, na sa paglilingkod sa Diyos, hindi po
dapat makita sa buhay natin ang kasamaan at kasalanan. Hindi po dapat kakitaan ang mga anak ng Diyos ng dumi, ng bahin, ng dugis. Maglingkod po tayo sa Kanya ng totoo at tapat upang maranasan po natin ang Kanyang kapangyarihan. Magtiwala tayo sa Kanya. Ito po ang mabuting balita na nais kong ipahayag sa inyo, na inyong naririnig na ang ating pag-asa ay ang Diyos. Magtiwala po tayo sa Kanya. Kaya kung ano man po ang nararanasan ninyo, mga kapatid, nahihirapan man po kaya sa panahong ito ng pandemya, ng kagipitan, aalalayan ka ng Panginoon. At ngayong sandali, sabihin po natin yan sa ating Panginoong Hesus. Lumapit po tayo sa Kanya sa panalangin. Sabihin po natin, Panginoong Hesus, dakila ka, Panginoon. At sa kapangyarihan ay sagana ka. Hindi masukat ang iyong unawa. Inaalalayan mo po ang mga nahihirapan. Ngayong sandali, Panginoong Hesus, alalayan mo po ako. Alalayan mo ang aking pamilya. Alalayan mo po ang aming kabuhayan. Alalayan mo po ang aming pananalapi. Tulungan mo kami sa panahong ito ng kagipitan, sa panahong ito ng pandemya. Alam mo po ang nangyayari sa akin. Alam mo po ang nangyayari sa amin. Nakatingin ka at nakasubaybay. Ikaw ang Diyos na kumakalinga at nag-aaruga at nagmamalasakit. Tulungan mo po kami. Tulungan mo po ako. Pagpalain mo ang aking buhay. Pagpalain mo ang aming buhay. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Maraming pong salamat sa inyo. Mabuhay po kayo. Ako po bilang inyong lingkod, bilang isang pastor, nais pong manalangin sa bawat isa na nakakaranas ng sakit, nakakaranas ng karamdaman niyo. May lagnat ka, may ubo ka, o meron kang mabigat na karamdaman. O ang iba, infected ng COVID, nais kong manalangin sa inyo. O ang iba may sakit na leukemia or cancer, merong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Panginoong Jesucristo ay ating manggagamot. Sa pamagitan ng mga latay ng Panginoong Jesucristo, sabi ng banal na kasulatan, tayo po ay nagtamo at patuloy na magtatamo ng kagalingan. Kaya ngayon pong sadali, sa aking pananalangin, ilagay niyo po ang inyong kanang kamay sa inyong ulunan o sa inyong loob at ang inyong kaliwang kamay sa inyong dibdib o sa parte ng inyong katawan na mayroong sakit. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo, alam mo po ang kalagayan ng bawat isa na mayroong sakit at karamdaman ngayon. Nakatingin ka at nakasubaybay. Ipahayag mo na ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang aming Diyos na manggagamot. Pagkalooban mo po ng kagalingan ang bawat may sakit, ang bawat may karamdaman, makaranas ng kagalingan sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ang bawat isang nakakaranas ng matinding lagnat, ubo, pananakit ng ulo, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ay gumaling. Sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo, kamtin mo ang kagalingan, tanggapin mo ang kagalingan. Ang Diyos ay naghahayag ng kagalingan sa iyo. Ang mga taong naapektuhan ng virus, matanggal ang virus sa kanila sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ang cancer ay malusaw sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ang leukemia ay matanggal sa iyo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ang mga bukol sa iyong katawan ay matanggal sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Lahat ng sakit at karamdaman sa iyo ay matanggal sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ama naming Diyos,
Tinatanggap po namin, Panginoon, ang kagalingan sa bawat isa sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. At ang bawat nagigipit ngayon, bawat nangangailangan, ang bawat isa na nakakaranas ng kakulangan, Panginoon, pagpalain mo. Siyang nalulungkot, bigyan mo ng kagalakan. Siyang nababagabag, bigyan mo ng kapayapaan. Panginoon, Ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na nakakaalam, nakatingin, nakasubaybay sa amin. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ipagkaloob mo po sa bawat isa ang kagalingan, kapayapaan, kagandahan ng buhay, kabutihan ng buhay, kasaganaan ng buhay, kagandahan ng buhay, kabutihan ng buhay, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Ang sakit na diabetes ay matanggal sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat ng sakit ay malusaw, matanggal sa katawan ng iyong mga anak sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Marami pong salamat, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Purihin ang Diyos. Mga kapatid, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, meron tayong pag-asa. Maaari tayong tumawag sa Diyos sa pangalan ng ating Panginoon. Bakit po? Kasi alam niya ang nangyayari sa atin. Kasi po nakatingin siya at nakasubaybay sa atin. Kasi po makapangyarihan siya. Bigyan natin siya ng pagkakataon palagi na gumalaw sa ating buhay, na kumilos sa ating buhay, na dumaloy sa ating buhay ang kapayapaan, ang kagalingan, ang kagandahan ng buhay, ang kabutihan ng buhay, ang kasaganaan ng buhay. Purihin ang Diyos. Ngayong sandali, nais ko pong maggawad ng pagpapala, magdeklara ng kabutihan at pagpapala ng Diyos sa bawat isa. Ang Diyos ay sumainyo. Ingatan kayo. Ang mukha ng Diyos ay magliwanag sa inyo at maging mapagbiyaya sa inyo. Pagliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha sa inyong buhay at pagkalooban kayo ng matinding kapayapaan na hindi maipaliwanag. Kapayapaan na nagmumula sa puso ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Marami pong salamat. Magtiwala po kayo lagi sa Diyos. Siya ang ating kalakasan. Siya ang ating patnubay. Sumayin yung kapayapaan, ang kagalingan, at ang kagandahan ng buhay. Mabuhay po kayo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Purihin ang Diyos.